Good morning guys. Para sa inyo po mga ating mga kabayan po. Ito po at mukhang nagsama-sama na naman po yung mga ito sa kamera po, mga itong congressman at siya po yung hari po ng itong si Romualdez. So ano naman kaya po ang kanila pong gagawing pambubula po sa taong bayan. Ang pansinin niyo po mga kabayan at kung ano-ano naman po itong mga pinaplano na itong si Martin Romualdez. At ito mukhang nagkasiyahan na naman po ang mga alipors itong mga congressman. So ito po ay pansinin po natin, hindi dapat po ito mangyari po at ito'y mambubulan naman po ito sa taong bayan. Gising na po ang taong bayan, Mr. Romualdez, mga congressman. So hindi na po pwede po yung inyong mga klaseng mga pambubula. Matalino na po ang mga taong bayan. Ngayon po magkaalaman na lang po sa ngayong eleksyon kung kayo manatili pa sa pwesto. Tandaan po natin mga kabayan, yung mga taong mga salot sa lipunan, mga mandarambong, mga magnanakaw sa kaba ng bayan, hindi dapat yan mamayagpag sa ating lipunan. So hindi po dapat po itong payagan natin mga tambayan, atin po hadlangan ito. So dapat mga matalino po tayo sa pagpili po ng ating ibuboto kung sino-sino po yung mga nakakatulong po sa bayan. Alam nyo naman po, yung po ngayon yung sa PDP Laban po, tingnan po natin na ito po maganda po itong mga tao nito dahil sinusulong po ang kapakanan po ng mamamayang Pilipino at taong bayan. So ito po ang ususahin po natin ng maigi kung ano naman po itong ginagawa ngayon yung sa kamera. Pansinin po natin, subaybayan po natin kung ano yung kanilang pambubula na naman. Ito po ang kanilang with their action, nabahag ang buntot ng King of Party List. Panoorin natin. Umatras ang King of Party List sa kasunduan ito sa PhilHealth at Development Bank of the Philippines. Matapos mabati ko sa posible yung manong magaling sa nalalapit na eleksyon. Ayon sa party list, ngayon sanang tugunan ang kakulangan sa healthcare facilities sa bansa. Pero kinwestiyon sa Senado ang timing nito at kung kailangan pa ang party list para lang may patupad ng programa. Sabi ngayon ng King of Party List, nakita nilang hindi na makakatulong ang partisipasyon nila sa programa. Pinaubayan na nila sa ahensya ng gobyerno na suriin ang naturang programa bilang solusyon. Pabida-bida kasi kayo, ano akala nyo? Tatahimik lang ang mga Pilipino. Oh, ito yung power ng, di ba? Ito yung kapangyarihan ng mga boses natin, mga lords. Di ba? Kasi pinutakti sila, o hindi na nila gagawin. Oh, so, napakahalaga talaga ng mga boses natin. Kasi kung hindi sila puputaktin, kung support lang tayo ng support sa mga katarantaduan na pinagkagagawa nila, asas! Hindi yan sila titigil yung mga hinayupak na yan. Kaya mahalaga ang... To those who doubted the importance of social citizens, let this be a reminder. Ayuda is not charity, it is justice. It is our duty to ensure that no Filipino falls through the cracks, especially in times of crisis. Char! This is what governance means. Oh. Not merely passing laws, but ensuring that these laws translate into hope and dignity for every Filipino family. Dignity? Sa 2,000, 3,000 na ipamimigay nyo lang at sa 5 kilong bigas, dignity? Dignity mong mukha mo? Ha? Ang ipinamimigay nyo lang sa mga Pilipino, kakarampot. Tapos sasabihin mo, dignity? Tapos ano kayo? Ha? Ang laki-laki ng pera nyo, ng binubulsa nyo. Dignity. Sabi pa niya, ayuda is not charity. Ayuda is justice. Ha? Justice po mo pag-ina. Grabe talaga mga lens, no? Grabe, kinikilabutan ako magsalita itong si Romualdez. Akala mo talaga pera niya. Putregis, proud na proud talaga siya sa ayuda. Basahin natin yung sinabi ni Mr. President. Sa mga kontra sa ayuda, handang ipakita ng administrasyong ito kung saan na
mapupunta ang bawat sentimong inilaan para rito. Wow! Lahat ng programang ito ay may totoong benepisyo. May totoong resibo. Walang notice of disallowance mula sa commission body. Anong totoong benepisyo ang makukuha dyan, tambaluslos? Once lang naman yan. Yan na yun. Ha? Yan na yun. Yan na yung proyekto nyo. Yan na yung ipinagmamayabang nyo. Ayuda. Yaks. Grabe talaga pagkapiling nitong nailupak na to. Akala mo, yan na yung the best. Akala mo, maganda na yan. Diyos ko, yung mga paayuda nyo. Bakit? Lahat ba ng Pilipino nakakapinipisyo at nakikinabang yan? Sa palagay mo, tambaluslos, sa 2,000, sa 3,000 na makukuha ng mga Pilipino dyan sa sinasabi nyong ayuda, makakapagpabago ba yun ang buhay ng Pilipino? Sa 5 kilong ibinibigay nyo, okay na yun? Ang igit mo, dapat ang mas tutukan nyo, edukasyon, libreng edukasyon, at para sa kalusugan yun, pataasin ang benepisyo para sa kalusugan yun. Maganda yun. May kabuluhan, hindi ang ayuda mo. Grabe to mga lods. Halatang halata na ang pinakamalaking budget ang DPWH. Panoorin natin. Strange, di ba? Nakita mo ba yung budget? Ang pinakamalaking allotment? The DPWH! Ang buhay pa talaga na maalam na visa. Alam na din, bakit? Malaki na. Dinagdagan pa. Oh my God, parang iyak-iyak May na tayo. problema ba tayo doon? Hindi education na may pinakamalaking budget. Ang DPWH talaga may pinakamalaki. Kaya nga po sabi ko, ito ata yung pinaka-corrupt na budget. Hindi po ba? Dahil hindi lang pinagdala ng subsidy of health. Hindi lang binigay yung budget na para sa edukasyon. Itong DPWH na hindi naghihingi ng dagdag na budget. Binigyan natin sa 200 million pesos. Nakikita naman natin yung performance ng DPWH na kahit mga flood control project na sinasakta sa kanya ay hindi natatapos. Tama. Tuloy pa rin binigyan ng napakalaking tulong. Imagine mo ang DPWH na hindi naman humihingi ng dagdag pondo, tinaasan nila. Alam na this. Kasi naman, ang ibang mga kongresista, sila din ang kontraktor. Kalsada nga mga lods, hindi maayos-ayos. Yung flood control ng palpa. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong post ng Philippine Star tungkol sa plano ni Speaker Martin Romualdez sa PhilHealth. Ito ang title House eyes 1-year pause on PhilHealth contributions if funds are stable. Mag-iimbestiga ang PhilHealth ang mga kongresista sa financial stability ng PhilHealth at kung makita na maganda ang financial standing, magre-recommend sila ng 1 year na walang contribution ang mga PhilHealth members. At ito pa, hanggang maabot yung vision na zero billing. Wala nang papayaran ang mga hospital na member ng PhilHealth. Wow, ganda naman. So, himay-himayin natin. Ito, yung balita ng Philippine Star. So, di ba napakaganda? Nakakalulay yung vision. Kailangan tanong, is it doable? Ito, House eyes 1-year pause on PhilHealth contributions if funds are stable. Masaya ko. The House of Representatives is planning to recommend a 1-year suspension of PhilHealth contributions if it finds that the state health insurers fund are stable. Speaker Martin Romualdez said on Wednesday, December 18, that they are planning to conduct a thorough and impartial investigation next year regarding PhilHealth funds to determine if it is being managed properly and to assure financial transparency to its members. Salamat naman, maganda kung tutukan ito ba. Kasi nakakalito. Sinasabi ng PAICAM, Senator Crispo, 600 billion daw ang reserve fund ng PhilHealth. Sabi naman ng Pangulong Marcos, 500 billion. Sabi naman ng spokesperson ng PhilHealth, 431 million lang. Ano ba talaga? Alin ang totoo? Tatlong figures yung lumalabas 600, 500, Pangulo na mismo ito 500, sinasabi niya 500 billion, tapos
431 lang pala, sabi ng spokesperson. So, maganda ito, imbestigahan. So, ito ang statement ng speaker. The investigation is not about blame. It is about finding solutions. Ang galing. Our goal is clear to ensure that every peso in PhilHealth covers works for the benefit of its members, the hardworking Filipino people who contribute month after month, he said. Ano ba? Bakit binawasan niyo ng ano? Bakit siniro subsidy ang PhilHealth? Grabe naman kahit anong paliwanag. Pangulo na mismo ang nagbibigay ng assurance. Sabi niya, simple lang ang guarantee ko sa inyo. Hindi magbabago ang serbisyo ng PhilHealth, may subsidy man o wala. Ang taong bayan, halos hindi na makapaniwala yung mga ganong assurances. Tapos ito pa, i-imbestiga ng PhilHealth para every peso contribution will count. These are very nice words. Kailangan tanong, is it doable? Okay. Romualdez added that if they find that the funds were underutilized and in surplus, they would push for a one-year pause on premium payments for paying members, reducing premium contributions, and expanding benefits for members until vision of zero billing in hospitals is reached. Ito ang gandang vision ito Sana, kung presidente itong si Speaker Martin Romualdez, napuno na si Papula maging presidente, at ito ang vision niya at may sa katuparan niya. Ako, sasalunugan natin si Speaker Romualdez. Napakagandang mismo sa ating Pangulo, wala akong narinig na ganyan, zero billing. Kalaman ko lang sa Indonesia, through comment ng isang subscriber ko, once ka na hospital ka daw sa Indonesia, libre, wala kang mabayaran. Sabi ng OFW doon, na-operahan siya ng major operation, ni kusing walang binayaran ng OFW nagtatrabaho sa Indonesia. So, ito yung sinasabi ng Speaker of the House, zero billing vision. Yun, ang galing. So, sabi nga, why are we doing this? Because the people deserves no less. Ang gandang mga salita, no? Sana totoo. Sana from the heart itong sinasabi ng Speaker. Why we are doing this? Because the people deserve no less. PhilHealth exists to provide security and comfort in times of medical emergencies. It should not hoard resources at the expense of its members. If we can alleviate the burden of contributions without compromising its sustainability, we will do so. I don't know kung nakarating na ito kay Speaker Martin Romualdez yung programa ni Ted Filon, yung Think About It, nakakadurog puso na pangyayari. These are documented instances. Aling Elsa, tinago niya sa pangalang Aling Elsa. Nakausap nila si Aling Elsa. Sakit sa puso. Major operation sa Philippine Heart Center. Naging successful. Nabuhay si Aling Elsa. Kailan ito masaklang. Ang total bill ni Nanay Elsa is more than 700,000 pesos. Magkano ang naitulong ng PhilHealth? Ako, nakakapaglumo, nakakadismaya. 27,000 pesos lang ang itinulong ng PhilHealth sa isang pasyente na 700,000 ang bayarin. Ito na nga mga kabayan. So ano po ang ating ang masasabi niyo po dito sa ginawang ito yung mga pambubula na naman po ng mga taga-kamara, mga alipuris ni Martin Romualdez. Comments lang po kayo sa comment section po sa baba at maraming salamat po sa inyong panonood at pagsubaybay. Thank you so much. Yung mga bago pa lang sa aking channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para updated po kayo sa aking mga video pang papalabas. Thank you so much. God bless us always.